Hi, magandang araw po mga batang Maynila. Lalo na yung ating mga chikiting, no? Kasalukuyang umiinom ng Your Milk, no? Sa kanila mga daycare center. At isusunod na natin yung ating kinder at grade 1. We're very happy to inform you na nilunsad muli yung Your Milk sa Maynila. Ito po ay nutrition program. Ayon na rin sa tugon natin nung nakarang taon pa, no, tungkol sa malnourishment or stunting and yung mga malnourished nating mga anak sa lungsod ng Maynila. At yan po yung matagumpay na nailunsad kanina. Kaya sa mga ATABs, sok pa lang kayo ng sok pa kasi 3 times a week in 90 days may gatas si Yorme para sa inyo. Sa aking mga nanay at tatay naman na nanonood ngayon, please stay tuned dahil meron po kaming update. At sana nakapanangalian na kayo kasama ang inyong mga pamilya. At special shoutout lang sa aking mga lolo't lola o mga senior citizen. Mahal na mahal ko po kayo at medyo kukubli kayo ngayong mga panahon na ito dahil lang ang gulo ng panahon. Kanina mainit, ngayon kumukulimlim. Baka magkasakit kayo, lalo na yung singaw ng lupa, alimuong, tawagin ng mga matatanda natin. Ngayon po ay welcome po sa programa ng Manila Public Information Office. Ito po yung Talk to the People, kung saan nagbibigay kami ng agarang updates, no? Patungkol sa mga nagaganap o posibleng maganap sa lungsod ng Maynila. At makikita nyo po sa aking kanan, nandito po ang ating direktor ng Manila Police District, si General Santiago, at 10 ng kanyang mga kasamahan. Nasa kaliwa ko naman po ay dalawang ina natin na nabiktima nitong mga hindi ko maintindihan nakadisgrasya na sa ibang syudad. Doon nakaligtas sila. Noong pumasok ko sa Maynila noong June 23, paliliwanag na lamang po ni General Santiago, but ito po pinadala sa amin ng mga netizen, no? Dahil po yung kanilang mga CCTV ay pinagkakatiwala sa pamahalang lungsod ng Maynila at Manila Police District. At ito po biglang nakita natin na parang nadadalas itong mga to. Although, first time to pumasok sa Maynila, no? General. Pero may mga record na tong mga magkakamag-anak na to. Ayan po yung mga loko, no? Ang style po niyan, para rin po nung araw, no, yung tawag natin salisigang. Nung araw, ang salisigang, usually sa mga mall, restaurant, no, habang busy kayo sa ibang bagay, o sasalisihan kayo para kunin yung inyong mga pinag-ipunang bagay o gamit, no, o minsan pera pa. Pero po ngayon, nung araw, nagtatakbuhan lang yung mga salisigang. Kaya lang ngayon, gumagamit na ng mga motor. At ang sinasalisihan ay yung inyong pagparada na habang kayo pagkatapos bumaba, sisigida itong mga to. Yun tapos tatakbo na sa motor. As you can see in the video, there are incident na nangyari. At malugod po namin ipaalam sa inyo through the leadership of General Santiago, nakalawit na po itong mga salisigang. Halika, pasok niyo ngayon dito. Arcilia, ito si Arcilia, classic yung kapatid nito, lawyer na mga batang tondo to. Anyway, paliwanag mo, General, itong suspect na to. Mga kababayan, pinakikita lang po ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa pamumuno po ng ating mayor na dito po sa Manila, kahit maliliit lang po na problema ay talagang binibigyan ng solusyon at aksyon ng ating mayor. Ang lagi pong bilin ng ating mayor sa ating Manila Police, kung hindi na napigilan at nangyari na ang krimen, siguruhin na mapanagot ang mga may sala. Ito pong nahuli natin na si Mr. Alvin Ibuenga, kasama po dun sa binabanggit ng ating mayor, na ngayon lang po dumapo ito sa Manila. Naka 2 hits po siya, kaya lang ang malas niya lang nakalawit siya agad ng Manila Police.
may 7 records na po ito ng theft at isang robbery. Yung kasama nitong nahuli natin, nung one time po, nagbabakasyon lang sa Pangasinan, sumalisi pa. Nag-umpisa po siya sa edad po na 15 anyos. So, magmula po 15 anyos hanggang ngayon, may profile po siya sa atin dito, na-filean po ng kaso, nakakalabas, nakapagpayansa, or nakukonsider yung kanyang edad ng mga panahon na yun. Pero ngayon po sa pagkakahuli niya po nung kasama niya ngayon ay hindi na po siya age of minority, kaya talagang matutuluyan po siya. Kasama niya po yung 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 driver ng motor na tsuhin niya. Nandito po, ito pong nahuli natin ngayon. At ang ginagawa po, kagaya po ng sinabi nating Mayor, ito pong 2 biktima na nasa kasama natin ngayon, yung pong isa ay nag-unload o nagdidiskarga ng gamit, yung isa naman po ay naglo-load. So, habang nagdidiskarga o nagkakarga po yung mga tao nila, sila naman po nandun sa passenger side ng sasakyan. May bigla pong paparada doon sa driver side, may iikot, bubuksan yung pinto doon sa driver side, kukunin yung gamit. Pareho po ang nangyari doon sa 2 biktima natin na nandito ngayon. Lilibangin, ang mali lang po, ang ano lang po nila, hindi nila tansya na may mga CCTV doon sa mga lugar na yon. So forward backtracking po ang Manila Police at naabutan po sila, nahuli po agad. Taga-Pasig po itong mga nahuli natin, at nangako naman po, nakausap po ng ating mayor kanina, yung driver ng motor, na kukumbinsin niya yung mga kamag-anak niya para isuko yung kasama niya na nagkataon naman na po na pamangkin niya. Imagine niyo, 16, 15 anyos pa lang to. Lumalakas ang loob ng mga yan, dala ng, ewan ko kung ano yung naiintindihan nila sa batas. Pero diyan po nagsisimula ang lahat. At biruin niyo, 21 anyos na, 5 taon nang dumidiskarte ito. Ilan pa kaya sa loob ng 5 taon na nabiktima katulad ng nasa kaliwa ko? Kayo po si Mrs. Maria Pe. Kayo yung isang nabiktima. Ang nadali sa inyo, 30,000 at cellphone. Lahat ng mga ID. Lalo na masakit yung ID. Walang Oo. hirap. Ang hirap pa naman kumuha ng mga bagay. Yun pa hindi nila naintindihan eh. Yung 30,000 nyo, pan-tuition pisana ng pamangkin nyo. Biruin ninyo yan. Nagsisigasig para mairaos yung pamangkin. Kayo naman, sinalisihan din kayo. Anong nga nakuha naman sa inyo? Yung buong bag ko. Buong bag nyo. Opo. May lamang pera, Opo. gamit, Gamit ID. IDs, mga passport. Imagine mo yun. Passbook okay lang dahil hindi naman yung mawi-withdraw yan. Mahirap po mag-asikaso siya sa bahay. Mahirap lang mag-asikaso dahil affidavit dito, affidavit dyan, Ganun pati po. yung ID and so on and so forth. Yes. Yun yung perwisyo na pagtitingnan natin, parang mga petty crimes, ano? But yung indulto, yung hirap na inaabot ng mga biktima. But then again, as I have said, and it's a matter of policy of the city, sabi ko, maaaring paminsan-minsan pinagtatawanan nyo kami dahil kayo'y nakatatakas, hindi kayo naabutan ng LESPO o ng mga enforcement unit namin. Pero kita ninyo, tapos na, nakatakas na kayo, nakaalis na kayo sa Maynila, bakit kayo nahuli ulit? Kasi hindi namin kayo lulubayan. Hindi po kami titigil na kayo'y mapapanagot sa mata ng batas at at some level makapagbigay ng hustisya sa mga biktima dito sa lungsod ng Maynila. Taga Maynila man sila o hindi, ay dito nangyari yung krimen, sabi ko nga sa inyo, magtago na kayo sa lelang yung panot. Ngayon, eto naman Hercules de los Santos. Pamangkin mo to, di ba? Halika dito. Bago ko sabihin yung sasabihin ko. Ano sasabihin mo sa pamangkin mo? Sumuko na lang po siya. Lakasan mo. Sumuko ka na lang. Tulungan mo. Kumbinsin di Herpo na sumuko na lang.
Bakit kailangan sumuko? Ano panagutan tong ginawa niyong kasalanan? Nyo, hindi ka ba kasama? Bakit naming kasalanan? Ayun. Oh, kala ko naman, di ka kasama eh. Oh. Ako, Hercules ha. Oh. You are properly identified. May pangalan, may address. Wala rin eh. Mag-i-issue rin ng warrant of arrest sa'yo. One way or another. Ang binibili mo na lang, oras. It's just a matter of time, makakalawit ka din. Ang problema ko, nananawagan ako sa magulang, dahil 21 anyos lang ito eh. Nananawagan ako sa magulang. Alam niyo, ang problema lagi sa issuance of warrant of arrest, or pag hinahabol at large, fluido yung sitwasyon. Siyempre, hahabulin ho kayo ng Manila Police District. Aabangan kayo. And so on and so forth. Minsan may indulto. Hindi ko naman mapipigilan. Ang policy namin, kunin kayo ng buhay. Papanagutin kayo sa husgado. At hayaan kong husgado ang magsabi kung kayo may sala o wala. Yung pagsuko, nakatipid lang kami ng oras. Pero hindi ibig sabihin, panghihinayangan namin na gumasta ng oras at resources. So, ang payo ko, anong pangalan ng nanay nito? Emma Ipuenga po. Emma. Aling Emma. Ako, for sure, nanonood kayo ngayon at mapapanood nyo to. Isuko nyo na lang yung anak ninyo, mapapabuti pa sila. Dahil no harm will come to them. Kung susuko. Kung di naman kayo susuko, mahirap po ang laban sa kalsada. Hindi yung araw-araw Pasko sa kriminal. May Pasko rin sa pulis. Kaya payo ko, 21 years old, Hercules de los Santos. Anong palayo niya? Hercu? Herco lang po. Malakas ba siya? Malaki? Payat lang po. Payat lang? Ba't Hercules? Yan ang tunay niyang palayaw. Pangalan, Pangalan niya yan. Ang pangalan. Ang palayaw niya, Hercu. Herco. Ulitin mo, ano yung panawagan mo sa kapatid mo? Ate, baka pwedeng kumbisinin mo si Herco na sumuko para panagutan tong nagawa namin kasalanan. Anyway, ayan ha. First time ka nahuli sa Maynila, no? Tumira ka pa kayo sa Pangasinan. Sa ibang lugar. Kulit nyo eh. Sabi ko na sa inyo, may gobyerno sa Maynila. Sa inyong dalawa naman, pumanatag. Huwag yung patatawarin itong mga to, ha? Ano lang, minsan abala lang eh, nakakaabala. Pero alam niyo kaya nagpapaulit-ulit pero mo, nakakapito na, Opo. General. Opo, sir. Recidivist na itong mga to eh. Kaya lamang kasi, pag nare-resolve yung kaso, nawawala ng gana yung mga complainant. Pero ang lagi niyong iisipin, yung minuto at oras na na-trauma kayo. Feeling ko kasi may sunog. See? Yung makapagkatulog. Kahit maglalakad ka sa kalsada, Tapos, parang alam nila yung plaka, mayor. Yun yung makataka. Hindi, wala yung plaka. Sinusunod. Yan ang alam lang nila. Ang style nila dyan, tatambay sa highway. Tapos pag nakita ka, solo flight ka. Yan, medyo dahil nakamotor na sila, aabangan ka. Tapos, siyempre, bibistahan ka nila. Uy, mukhang may dalang bag. Yun. Pagka sasalisihan ka na. Ganun man ang lakad na salisi. I grew up with them. Lumaki akong kasama yung mga yan. Kanya-kanya lang style. Makabago lang ngayon. Pero sa totoo, walang kilala yan na biktima. Kasi ang biktima nila, kung sinong available. Tapos pag maluwag, ang tawag namin doon, maluwag. Maluwag. Walang ano. Pasok agad yun, titira, sasalisi. Tindahan, bahay. Ganun lang ang style niya. Kaya huwag kayong mag-aalala sa mga yan. Walang bisa laway ng mga yan. Ang mabisa yung husgado. Doon tayo naniniwala na sila, kami, ang trabaho namin, i-apprehend. Ang husgado, magpapasya. Ano ba ngayon
Ilan na ngayon ang theft, robbery? Ilan na? 8? 7 years? Hindi nga, mga ilan. Hindi kasi ako familiar eh. Mga ilan na ba ngayon? Pag sentensyado ka, theft and robbery, kaya. Pag robbery sir, mas mataas. Pag robbery sir. Theft. Pag robbery hanggang temporal yun sir. Yung Yung theft. theft siguro sir, mga below 6 years naman. Below 6 years. Pero hindi makaka-apply to ng ng probation. O pagka, Recidivist, ang daming record eh. I don't know. But for now, kaya Hercules de los Santos, kaysa matsambahan ka sa kalsada, sa nanay, no? Ako, pinagmamalasakit ko pa rin yung damdamin ng mga magulang. Mahirap pa talaga magpalaki ng anak. But, bilang ama rin, ako nananawagan na isurrender nyo na lang yung anak nyo. Kasi ama din ako ng Maynila. Kailangan ko rin mapangalagaan yung 2 milyong natutulog sa Maynila at 3 milyon naman na nasa loob ng Maynila during daytime. For now, we're happy to be of service. I hope we gave you some level of comfort and justice today. Thank you so much. Pumanatag kayo. Ang gobyerno ng Maynila hindi perpekto. Ang organisasyon ng MPD hindi perpekto. Pero isa lang ang sigurado kami. May gobyerno sa Maynila. We will always do our best na hindi or maging pangalawa or mag-second thought lagi sila sa lungsod ng Maynila. Sa mga nanonood, ito, ang daming beses nakadali, noon tumira sa Maynila, dito na Kalawin. Kaya babala ko na yan. Una, siyempre, normal me, magsasabi, magbagong buhay na kayo. Most likely, hindi naman talaga. Pero, huwag kayong gagawa sa Maynila. Kasi hindi worth it. Magkano na disgrasya mo lahat? 130 po. 130. Magkano piyansa? Kung makakapiyansa ka. Sa itsura ng mga nangyari. Tapos mag-aabogado ka pa. Malamang hindi ka sisipot. Mawawanted ka. Doon ka na malalagay. Magme-meet na kayo ni Taning. Malapit na yon. Kasi takbuhan mo yung Maynila, buling ka ulit. Doon, may tsamba na doon. Baka gusto mo na ba ma-meet si Taning? Okay. Gusto mo? Yung pamangkin mo, gusto niya? Tulungan mo na makapagbigay ng mustisya para sa mga biktima ninyo. Opo. Naintindihan mo? Opo. Anyway, mga kababayan, yan po muna. Thank you very much General Santiago, to the men and women uniform personnel of the Manila Police District. At sa inyo po, mga tagalungsod ng Maynila, pwede makisuyo. Kung kayo nanonood, please do share this broadcast para maipabatid natin yung still, yung ipinagmamalasakit ko pa rin yung pagiging magulang ng isang batang what you call recidivist. Kasi gusto ko naman talaga panagutan nyo na lamang. Kaysa naman alam mo, ang mahirap kasi sa mga ganitong sitwasyon, hindi naman namin na perfect minsan. Yung pinakamalungkot to sa lahat, yung naglilibing ka ng anak mo, dapat anak mo naglilibing sa'yo. Itong mahirap po sa mga ganitong sitwasyon, napaka-fluid. Kaya ako hanggat maaari talaga po, pinipilit ko kayong diplomasyahin. Kasi obligasyon ko sa kanila yon, obligasyon ko sa inyo yon, na mapapanagot yung mga nagkasala, umaabuso, o namemerwisyo ng kapwa. For now, please do share this broadcast. Pumanatag kayo, mga taga-lungsod ng Maynila, mga nanay tatay ko, ang minamahal kong lolo't lola at mga batang Maynila. We will continue to do our best in our own little way. Your Manila Police District and City Government working hand in hand para sa ganoon magkaroon naman tayo ng kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Mag-iingat po kayo at pagpalainawa kayo ng Pong May Kapal. Maraming salamat po. Manila, God first.